Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si J. Zumo, Lodi Ray Parenes, Lodi Leo Acibal, Lodi Bien Tyrone, Lodi Nelson Galaura, Lodi Lea Yestoge, Lodi MJ Nopman, Lodi Jeffrey Soria, Lodi Joshua Oriel, Lodi Arvin Gaspay. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-176 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ni Chang-hun kay Ryo na mukhang nagkamali ng malaki ang mga taong minamaliit ka bilang ang mapalad na tagatipan ng Zither. Pero bakit ka nakaharang sa daan ko? Kung may mangyaring masama, ikaw ba ang mananagot para doon? Sinabi ni Ryo hawak ang bilog na ibinato ni Tito Jiang na syempre. Dahil magkaibigan kami, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hyoryong. Hindi ito dahil sa lubos siyang naantig sa tapat na pagkakaibigan ng kanyang kaibigan. Nahihigit pa sa dalawa, na napasabi pa siya sa isip na hindi ko akalaing masasabi ni Ryuyon ang ganoong bagay. Dagdag pa niya sa isip na mayroon ba talagang responsibilidad ang taong yan? Sinabi naman ni Chang-hun na alam kong malakas ka, pero sa palagay ko hindi sapat ang lakas mo para akuin ang problemang ito. Gumilid ng ulo si Ryo na sinabi niya na kung hindi ka naniniwala sa akin, wala na akong ibang magagawa kundi patunayan ito gamit ang aking lakas. Biglang lumingon si Ryuyon kay Hyoryong at nagtanong, na magkano ang ibibigay mo sa akin para dito? Nanatiling nakapako ang tingin ni Changwon kay Ryuyon, na napatulala din na nakatingin sa kanya si Jin Seol, na umiling ng ulo naman si Yeren habang pumukit, at si Tito Jiang naman ay napahawak sa noo na napangiwi ng bibig. Nagpakita naman si Hyoryong ng mukha na litong-lito sa pagkabigla, at sinabi niya na Ryuyon. Kahit sa ganitong sitwasyon, dagdag pa niya na alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Siyempre, doblehin ko. Sinabi naman ni Ryu sa kanya na Ryong, huwag mong maliitin ng sobra ang halaga mo. Dapat kahit papaano, i-quadruple mo yun. Naiinis na sinabi naman ni Chang-hun na hinawakan ng mahigpit ang espada na mukha bang biro ito sa inyo? Kung ganoon, at isang boses ang malakas na mapapakinggan na sinabi na kayong mga bastardo. Ang taong pumutol sa pagtutunggalian ng dalawang ito na may malakas na sigaw ay walang iba kundi si Yumdo. Na sinabi pa sa kanila na ano itong gulo sa kalagitnaan ng gabi. Nabigla ang lahat sa biglaan niyang paglitaw. Pumagitin ito sa dalawa na sinigaw pa na inis na ako. Kailangan mo pa bang manggulo? Changwon, isa kang top student, at bakit ka nasangkot sa ganito? Matindi ang sermon ni Yumdo. Gayunpaman, nakaramdam si Changwon ng pagkadismaya dahil agad siyang sinisi ni Yumdo. Na napasabi pa ito na ano? Pero elder, ang bagay na ito. Agad na pumaypay ng kamay si Yumdo at sinabi na hindi ko napakikinggan pa ang mga palusot ninyo. Ano man ang dahilan, huwag kayong gagawa ng gulo. Maliban kay Opisyal B. Ryuyon, matulog na kayong lahat. Dagdag pa niya sa isip na kakaligtas ko lang sa kanya mula sa demonyong ito. Tapos naglakas loob pa siyang magreklamo. Napakabobo naman. Tumingin ito sa mga umalis na sinabi pa niya na mukhang nawala na ang lahat ng mga bata. At pagkatapos may nakasalubong na kilay na sinabi niya sa anumang kaso, gaya ng sinabi mo, nandito na ako. Bakit mo ako ipinatawag dito? Sir, sinabi pa niya sa isip na ngayon na naiisip ko. Paano nga ba nakapagpadala ng sound transmission sa akin ang demonyong ito habang nandito pa siya? Gaya ng inaasahan, siguradong isa itong masamang teknik na natutunan niya sa impyerno. Na sinabi ni Ryo sa sound transmission kay Yumdo na youngest disciple, maaari ka bang pumunta sa parang ng tambo at ayusin ang lahat doon? Tumakbo ka papunta rito sa bilang na 10. At pagkarapos bahagyang ngumiti si Ryuyon, na nakalagay ang kamay sa likod ng ulo na sinabi sa kanya na yan ay dahil may hihilingin sana ako. Mukhang mahina pa ang pundasyon ng mga bata, kaya sa palagay ko kailangan nilang patatagin yon sa loob ng susunod na 3 araw. Nagulat ito na napanganga na napasabi na ano. Dagdag pa niya sa isip na ang baliw na hayop na ito. Paano mo matatawag na pundasyon yun kung 3 araw mo lang gagawin? At lumipat ang eksena sa mansyong ito na may nagsasalita na ayon sa sinabi mo. Hindi ba nanganganib na ang lahat ng mga bata, kabilang ang mga kasapi ng Red Vermilion Squad, punong guro? Dagdag pa nito na kung yun nga ang iniisip ng punong guro, hindi niya sana tinawag lang tayong dalawa at ibinilang ang balitang ito sa ganitong oras ng gabi.
Dagdag pa niya habang napatingin ang prinsipal na maaari bang, gusto mong hayaan na lang silang ipagtanggol ang kanilang sarili, punong guro. Agad na napatingin din ito na may gulat sa mukha na sinabi na imposible. Hindi ba ang anak mo at ang anak ng pinuno ng Heavenly Orthodox Alliance ay nasa lugar na yon? Punong guro, tumugon ito sa kanila na tama. Parehong naroroon ang anak ko at si Aaron sa lugar na yon. Kaya nga, mas mahirap para sa akin na magpadala ng tulong doon ng hayagan. May pawis ito sa pisngi na napasabi na ano. Dagdag pa ni Jin Muyon na may isang bagay kang hindi pa nasasabi sa amin, hindi ba? May nakatagong dahilan ba kung bakit nagpakita roon si Goshin Bloodblade Gal Hyobong? Tumugon ang prinsipal na gaya ng inaasahan, talagang matalas ang Grand Elder. Siyempre, may dahilan. Dahil sa seguridad, hindi ko maipaliwanag ng detalyado ang lahat, pero sa tingin ko, napakaliit ng posibilidad na mapahamak ng Goshin Bloodblade ang mga ipinapangakong talento ng White Path, lalo na't ganap na naiiba ang sitwasyon ngayon kumpara sa madugong pangyayari noong gabing yun sa Heavenly Ghost Pavilion. Sa kabaligtaran, mataas ang posibilidad na mapahamak siya sa kamay ng ating mga bata. Ang pinakamahalagang alalahanin ay kung ang taong hindi dapat maapektuhan ng kamay ni Gal Hyobong ay mamatay dahil sa anumang pangyayari. Dagdag pa ng prinsipal na sa oras na yun, kung hindi tayo mag-iingat, isang trahedya ang magaganap na hindi na mababago. Magagalit hindi lamang ang Heaven of the Dark Heaven Alliance kundi pati na rin ang isang tao na higit pa sa kanya. Nakatingin ng seryoso si Great Elder na inabi sa isip na isang bata na ang kamatayan ay magpapagalit sa pinuno ng Dark Heaven Alliance at sa Martial Demon God. Maaari kaya, ang kanilang tagapagmana ay kabilang sa mga batang pumunta sa Wudang. Dagdag pa niya na naiisip silang tatlo na hindi siya kabilang sa mga kasapi ng Red Vermilion Squad o sa mga umiiral na opisyal. Kung ganoon, siya ay kabilang sa tatlong may hindi kilalang pinagmulan sa Heavenly Righteous Group. Lalo na, ang taong may pag-uugali na pinakamalapit sa isa sa mga kasapi ng Dark Path ay hindi na niya ito itinuloy, na napahawak na lang ito sa ulo na sinabing nakapikit na anong ibig mong sabihin. Imposible na may kinalaman ang alinman sa ating mga bata sa Dark Path. Hindi ba? Hindi. Kahit ganoon ang kaso, hindi ba lalo pang dahilan yon para agad nating ipadala ang mga karagdagang puwersa? Napailing ng ulo si Great Elder na nakapikit na sinabi na kung sinadyang nilikha ng sinuman ang sitwasyong ito para galitin ang Dark Heaven Alliance, kahit magpadala tayo ng mga karagdagang puwersa ngayon, hindi lang ito magiging huli. Lalong mapapatutuhanan pa nito ang mga maling paratang laban sa mga bata. Na napatingin sa kanya ang prinsipal. At pagkatapos sinabi nito na tama, mukhang ang taong nagplano ng lahat ng ito ay balak ay paratang sa ating mga bata ang kasalanan ng pagpatay. Dagdag pa niya na makikita ito na kung darating sa oras na yun ang mga opisyal na reinforcements, maging mula man sila sa Miriam Alliance o sa akademya, iisipin ng iba na ginagamit natin hindi lamang ang kapangyarihan ng Wudang Sect kundi pati na rin ang Miriam Alliance para ipagtanggol ang ating mga bata at takpan ang insidente. At kung sakaling aksidenteng sumiklab ang labanan laban sa mga puwersang ipinadala ng Dark Heaven Alliance, magiging isang spark yun na magpapalaganap hanggang sa maging malawakang digmaan sa pagitan ng Orthodox at Unorthodox. Napatayo ito na sinabi sa prinsipal na kung ganoon, ano ang dapat natin gawin? Tumugon ang prinsipal na nakatingin sa gilid na sa kabutihang palad, may solusyon. May isang taong may kakayahan hindi lamang makipag-ugnayan sa akin at sa pinuno ng Alliance, kundi pati na rin sa Wudang Sect. At kaya rin niyang protektahan ang pinakamahalagang tao. Tumingin si Great Elder sa kanya habang naiisip ito na sinabi na bagaman hindi ko alam kung gaano siya mapagkakatiwalaan, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit mo kami ipinatawag dito, punong guro. Dagdag pa niya sa isip na hindi na nakakagulat. Palagi kong naisip na kakaiba. At kainahinala, ang pumapabor ang punong guro sa batang yan. Sa anumang kaso, walang paraan na magagampanan ng maayos ng Turret Adong yun ang misyon na ito. Napahinga ito na sinabi pa na bukod sa pagpigil na mangyari ang trahedya, sa tingin ko kailangan natin ng mga taong makakalapit sa Wudang ng kasing bilis at kasing lihim hanggat maaari para mahuli ang mga utak sa likod nito. Makikita ang barkong ito na sinabi pa niya na halimbawa, ang mga nag-e-escort mula sa Central Region Escort Agency na nagkataong nasa kalagitnaan ng daan. At pagkatapos isang mensaherong lawin ang makikita na dumapo sa kamay na sinabi pa ni Great Elder na ang mga bata ng Black Turtle Squad na pinangungunahan ni Elder Huang
At ang mga bata mula sa ating Asher Dragon Squad. Nabinasa ni Yung Chon Myung ang mensahe. Dagdag pa niya na makikita si Jin Soul na bumagsak na makikita ang lubid na hanggang sa dumating ang mga batang yun. At pagkatapos sinabi naman ni Haryong hawak ang lubid na isa na namang nadapa. 2 araw pa lang ang lumipas, ilan na kaya ang nahulog? Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mga Reed Vermilion Squad na bumagsak na akala ko wala lang yun nang sinabi niyang patatagin namin ang aming pundasyon sa loob ng 3 araw. Higit sa kalahati sa amin ay bumagsak na. Hinawakan niya ang lubid na nilalagyan niya ng kanyang enerhiya ito na lalo na, anong klaseng kabaliwan ang paraang ito ng pagpapatatag ng pundasyon. Makikita ang mga banga na may tubig na sinabi pa niya sa isip na kaya lang naming hawakan ang dulo ng lubid na ito at gamitin ang aming inner key para igalaw ang tubig sa loob ng banga mula sa ganitong layo. Dagdag pa, niya sa isip na nanginginig ang buong katawan niya na anong gagawin ko. Kung patuloy kong gagamitin ang aking inner key, mahihirapan akong mapanatili ang aking Heavenly Access Greater Vehicle Enlightenment Temple Divine Art. Pero sa kung anong dahilan, ayokong matamba bago ang Ice White Phoenix. Sinabi naman ni Chang Hoon na tumingin kay Gangsang na kahit ano paman. Wala akong reklamo tungkol sa ating pagsasanay, pero gaano ko man ito pag-isipan, tila kakaiba pa rin ito. Dagdag pa niya na naiisip si Junho na tama na hindi isali si Yoon Junho dahil kailangan niya ng pahinga tulad ni Merong Wee. Pero bakit hindi nakikilahok si Opisyal Biryuyon sa pagsasanay na ito? Siyempre, iyon lang ang hindi maalis sa aking isip. Sinabi naman ni Tito Jiang sa sound transmission kay Hyorong na kahit ano pa ang mangyari, huwag mong isipin na palalampasin ka niya. Dahil patuloy kanyang babantayan. Tumugon siya na tama yan. Sa kahit anong kaso, kamangha-mangha na kaya mo pang magpadala ng tunog na transmission sa ganitong kalagayan, Jiang Hong. Sinigaw naman ni Yomdu na huwag ninyong pigain ang inyong ki nang walang isip at galawin ito gamit ang inyong layunin. Dahil kaunti na lang ang oras na titira at kailangan ninyong magpatuloy sa pagsasanay ng walang kain at pahinga mula ngayon, lalo na ang sinumang miyembro ng Red Vermilion Squad na hindi makakayang magtagal hanggang bukas ay kailangan pang magtiyaga at magsikap ng higit pa sa iba. Nang inig ang mga katawan nito na sinigaw na makakatanggap ng karagdagang espesyal na pagsasanay, kasama si Opisyal Biryuyon na hindi nakasali sa pagsasanay dahil siya ay nakabantay. Dagdag pa nila sa isip na hindi ito maari. Kinabukasan, makikita ang mga banga na sumisigaw ang mga ito na nagawa natin. At pagkatapos makikita ang langit na sumimoy ang malakas na hangin at nagliparan ang mga dahon ng puno. Nakahiga sa damuhan si Ryu. Napabangon siya at napasabi na dumarating na ba sila sa wakas? Dagdag pa niya na grabe ang kalupitan. Mukhang, gustong-gusto nilang matikman ang dugo ha, na makikita ang malakas na pagsimoy ng hangin sa paligid. At dito na po nagtatapos ang ika-176 na kabanata. Ika-177 kabanata. Sa pagpapatuloy, ang gabi bago nyon, isang tao ang nagsasalita sa silid na ito na wala pa ring ginagawang galaw ang Dark Heaven Alliance. Dagdag pa ng Alliance Leader na kahit kilala ang Dark Heaven Alliance Leader sa pagiging maingat at makatarungan, nasa panganib pa rin ang buhay ng 2 niyang anak. Ang ibig sabihin lang nito ay isang bagay, na napasalubong siya ng kilay na sinabi pa na mayroon siyang especially iya sa isang lugar na napakalapit sa kanya na siyang nagtatakip sa kanyang mga mata at tainga. Napasabi naman si Namgang Jin na ilan sa ating mga bantay ay palihim na nakapwesto sa layong isang araw mula sa Wudang Sect. Dagdag pa ng isa na mayroon din tayong isang mensahero na nakatalaga sa layong kalahating araw mula sa Dark Heaven Alliance. Tumingin ito sa bintana na sinabi pa dahil ipinadala na ng punong guro ng Heavenly Martial Academy ang kanyang mga anak, ipag-utos sa mga bantay na lumipat ng palihim sa isang lugar na kalahating araw ang layo mula sa Wudang at maghintay ng karagdagang utos. Dagdag pa niya na tungkol sa mensahero, mataas ang posibilidad na mapatay siya ng especially iya, kaya panatilihin siyang naka-standby muna. At dahil wala tayong paraan para mapawi ang madidilim na ulap sa kalangitan ngayong gabi, wala tayong ibang magagawa kundi hintayin na lamang na ang liwanag ng buwan ang siyang bumutes dito sa sarili nitong oras. At lumipat naman ang eksena sa Dark Path. Isang tao ang nagsasalita na ito ay agarang balita mula sa White Yellow Eagle. Dagdag pa nito habang nakaluhod na kung isa sa alang-alang na nasugatan ng ibong mensahero.
Ipinapalagay na bahagyang naantala ang pagdating ng agarang ulat. Hawak nito ang mensahe na sinabi nito na naantala pala ha. Mukhang ganun nga. Dagdag pa nito na mukhang natagalan talaga. Sinabi pa nito na Elder Gu, alamin mo kung sino ang hayop na yan. Mula sa likuran mabilis na hahawikan nito ang tagaulat na pinagtatakahan nito. At pagkatapos ay tinusok nito sa leeg. Habang sinasabi na ayon sa utos mo. Nakatingin ito sa likod na nagluluha na namumula ang mata habang sinasabi sa kanya ni Elder Gu na huwag kang magpanggap na parang hindi patas. Noong sinabi mong nakita mong sugatan ang ibon ng mensahero, tapos ka na. Tanging mga especially iyalang tulad mo ang magsasabi ng white-yellow eagle, dahil ang mga mensaheng ipinapadala sa lihim na mensahe pavilion ay hindi kailanman dinadala ng mga ibon. At pagkatapos sinabi nito na dakpin ninyo at alisin ninyo ang gagong yan. At pagkatapos ay yumuko ito na sinabi na mula nang dinislocate ko na ang panganang especially iya at nisil ang kanyang mga pressure point. Hindi na siya makakapagpakamatay, ayon sa utos ninyo, hahanapin ko ang nasa likod niya kahit ano pa man ang mangyari. Nakatingin ito na sinabi na hindi pa yun sapat, may iba ka pang trabaho ngayon na dapat mong gawin. Dagdag pa niya na ang iron-footed Sorang Horse Squad. Ipadala ninyo sila sa wudang kaagad. Noong kinabukasan, makikita ang banga na may sumisigaw na nagawa ko. Napatakip ng bibig sa Ai-san-san na mangiyak-ngiyak na hindi makapaniwalang sinabi na talagang ang nagawa ko. Anong gagawin ko ngayon? Sa tingin ko, isa talaga akong henyo. Napatingin sa kanya si Jean na sinabi ng nakangiti na nagawa ba talaga natin ito dahil henyo tayo? Napahawak naman sa ulo si Gangsang na sinabing tumatawa na sa kahit anong paraan, nagawa pa rin natin. Nagawa natin ito dahil inilagay natin ang ating mga buhay sa panganib. Napalingon naman si Hyunwon sa likuran ay nakita niya ang ibang kasamahan na bumagsak na sinabi na bagaman mahalaga ang buhay ng bawat isa, awa lang ang nararamdaman ko para sa mga natitirang miyembro. Sa kahit anong paraan, kung isasantabi natin ang katotohanang kinailangan nating isugal ang ating mga buhay. Sinabi naman ni Chang-hoon na bakit nga ba nagsikap ng husto ang mga yon. Dagdag pa niya na hindi ka mukhang nasa maayos na kalagayan. Sigurado ka bang ayos ka lang, binibining Ping? Sumagot ito habang nagpupunas ng pawis. Sa mukha na syempre, Paries kayong dalawa na ang 3 Absolute at ang Ice White Phoenix ay ayos lang, kaya paano naman akong hindi magiging maayos? Nakatingin ito sa kanya na sinabi na ganun ba? Mas marami pala ang nakatapos nito kaysa sa inaasahan ko. Dagdag pa niya sa sound transmission na kahit ganun, nakakagulat isipin na isang baguhan ang nakatapos ng hindi nagawa ng karamihan sa mga miyembro ng Red Vermilion Squad. Mukhang wala ka ng balak itago pa ang tunay mong kakayahan. Ano? Tumugon si Hyoryong habang nakatingin kay Tito Jiang na ewan ko. Sa palagay ko, hindi lang ako kundi pati lahat ng miyembro ng Heavenly Righteous Group ay nagtagumpay. At pagkatapos sinabi niya na Jiang Hong, gising ka na. Sa palagay ko, lahat ay nawala ng malay. May mga nabigo at may mga nagtagumpay. At isang boses ang nagsalita na sinabi na sa tingin ko. Na napatingin si Hyoryong dito. Na ikinagulat naman ni Tito Jiang. Dagdag pa ni Yeren na sa tingin ko, darating na rin agad ang mga taong yun. Napalingon sa kanya si Haryong na sinabi na ano bang sinasabi mo. Napatingin sila sa langit nang magliparan ang mga ibon. Napasabi pa si Jean at si Gangsang na parating na sila. Sinigaw din ni Sansan na doon sa banda roon. Sinigaw pa ni Chunwon na lahat, tumayo na. Agad na mabilis na tumayo ang mga ito na sinabi ni Nohak na buwisit. Sinabi rin ni Moonhye na gising na ako. Sinabi rin ni Tangsam na ha? Hoy, bakit ka lumabas? Teka, saan ka pupunta? Sinabi naman ni Junho habang hinahabol niya ito na 7 Absolute. May gulat sa mukha si Hyoryong na agad na hinawakan siya ni Tito Jiang. Habang sinasabi na huminto ka, may gigil sa mukha ni Hyoryong na lumingon na sinabi niya na pakawalan mo ako. Ako, seryosong nakatingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi na mas mabuting tumahimik ka na ngayon. Kung lalabas ka ngayon, mamamatay kayong dalawa. Sumagot ito sa kanya na ano? Anong ibig mong sabihin, mamamatay kaming dalawa? Mabilis na dumating si Jin Soul na sinabi niya na ano bang? Sinasabi mo, matandang opisyal? Hindi naman makapaniwala si Tito Jiang sa kanyang sinabi na inakala ko lang nasasabak din si Lady Lee sa panganib kung makita niyang nanganganib ang lalaking ito. Sinabi naman ito na wow, muntik na akong tumanggi dahil nagulat ako nang bigla kang magsabi ng ganun ka makatwirang pahayag.
Pero sige, kung yan talaga ang gustong gawin ni Young Master Hyo-ryong, ayos lang sa akin, kaya pakawalan mo na siya. Dagdag pa niya habang makikita si Hyo-ryong na dahil kung susundan ko man siya o hindi, magiging bunga iyon ng sarili kong desisyon. At kung mabubuhay man ako o mamamatay, lahat ng iyon ay magiging resulta ng sarili kong kakayahan. Nakahawak sa balikat niya si Tito Jiang na sinabi na nirerespeto ko ang iyong pasya, Lady Lee. Ang pasya ko ay poprotektahan ng binatang ito kahit pa mga hulugan iyon ng pagbubugbog sa kanya. At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na kung kumilos ka man ng kahit isang hakbang, papatulugin kita ng 3 araw ngayon, higit pa riyan, iba na ang sitwasyon kumpara noong huli. Kaya huwag kang maghabol ng padalos-dalos. Silipin muna ang paligid. Dagdag pa niya na makikita ang mga kalaban na hindi nila tayo basta-bastang palilibutan gaya noong nakaraan. Walang pagkakataon para dyan. Dagdag pa niya na pagmasdan ninyo ang mga inihandang sandata, hindi ba nakapapansin na halos pareho ang mga ito sa sandata ng Red Vermilion Squad, sa iyo, at sa kapatid mo. Dagdag pa niya na makikita ang mukha ni Hyo-ryong na malamang sinusubukan nilang palabasin na ikaw at ang kapatid mo ay pinatay ng Heavenly Martial Academy. At ganoon din sa kabilang panig, alam mo yun. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang kapatid na umatake na ano sa tingin mo ang mangyayari kung makikialam ka sa oras na ito. Hinarang naman ito ni Wii gamit ang kanyang kasanayan na Galaxy Stream Genesis Sword, Galactic Annihilation. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa paligid ng magsalpukan ang kanilang mga atake. Tila nagbanggaan ang dalawang puwersang kayang wasakin ang langit at lupa. Yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang hangin ay parang hinati sa dalawa ng matinding enerhiya na nagmula sa kanilang banggaan. Mabilis naman tumatakbo papunta dito si Tabachoy. Napanganga silang dalawa na hindi makapaniwalang sinabi ni Tito Jiang sa isip na grabe, anong klaseng sitwasyon ito? Sinabi pa niya na bitag ito. Dagdag pa ni Hyo-ryong na huwag kang umusad. Papasok na ulit ang Shadow Blade Mark. Makikita ang mata ni Wii sa alikabok na sinabi niya sa isip na alin sa mga atake ang unang haharanggan ko. Mula sa usok, mabilis siyang napalibutan ng mga mandirigma na nakatutok ang mga espada sa kanya, napapasugod, habang sa unahan naman ay mabilis na papatama sa kanya ang enerhiyang pulang krus. Na sinabi ni Wii sa isip na kung hindi ko malalampasan ang hadlang na ito, mamamatay ako. Dagdag pa niya sa isip habang hinarang ang pulang krus na enerhiya na kung ganun, uunahin ko na yon. At pagkatapos makikita ang mga dugo na ito sa dilim na nagtatalsikan. Habang may sumisigaw ng sakit. At ang boses din ni Jin Soul ay mapapakinggan na sinigaw na Young Master Ngerong Wii. Natusok si Wii sa hita at sa katawan habang sinabi pa niya sa isip na nagawa kong harangin ito. Mula sa ere tumalon si Tabachoy na hahampasin siya ng espada habang sinabi pa ni Wii sa isip na pero, ito na ba ang katapusan ko? May gulat sa mukha ni Yomdo at Changhoon na sinigaw nila na hindi ito maari. Makikita ang buhok ni Ryu at damit na tila nasa ere. At dito na po nagtatapos ang ika-177 kabanata.